ginagawa mo? Dinadampot lang namin ang perang pinang-aaral sa'yo? Sa susunod na bumagsak ka pa sa pag-aaral mo, hihinto ka na sa pag-aaral! Hindi mo ba alam ang hirap namin sa pagpapalaki sa'yo? Bakit ganun? Kahit anong hirap at sakripisyo ko, hindi pa rin nakikita ni Mami. Akala niya madali lang mag-aral, pero lagi niya akong kinukumpara sa iba. Tulungan ko na po kayo dyan, Ma. O sige, dito mo ilagay. Mami, may gagawin po ba kayo bukas? Wala naman. Bakit? Bukas na po kasi yung kuhanan ng card namin, Mami, sa school. Nako, yung daddy mo na lang papuntahin mo. Mami, may gagawin daw po si Daddy bukas eh. Tsaka, kanina po, sabi niyo, wala naman po kayong gagawin, di ba? Naalala ko, may lakad pala kami ni Kumaring Mitch bukas. Baka pwedeng ikaw na lang kumuha ng card mo. Sabi mo na lang sa teacher na abala kami sa negosyo. Mami, sabi po ni teacher, kailangan po magulang yung kukuha eh. Para pag may problema daw po, makakausap niya rin po agad. O bakit? Ibagsak ka na naman ba sa subject mo? Wala naman po, Mami. Bakit sinabi mo nakakausapin ng teacher mo ang may mga problema? Siguro may bagsak ka, no? Hindi po, Mami. Yung mga ibang kaklase ko lang po yun. Sige, hindi na ako tutuloy sa lakad ko bukas. Anong oras ba yon? Sa umaga na lang po, Mami, para hindi po kayo mainitan. Sige, siguraduhin mo lang na mataas ang grades mo, ha? Ayoko mapahiya. Mami, nag-aaral naman po ako mabuti eh. Kaya sigurado po ako matataas po grades ko. Mabuti naman kung ganon, para hindi nasasayang ang pagpapaaral namin sa'yo ng daddy mo. Opo, Mami. Panigurado, magkikita na naman kami ni Kumaring Jenny doon. Iyayabang na naman niya yung anak niya. Si Mami talaga. Di pa rin nagbabago. Kaya dapat, mas matataas yung grades mo kaysa sa anak niya. Opo, Mami. Pero di ba nung nakaraan naman po, parehas naman po kami kasama sa honor? Aba, kontento ka na sa honor lang? Dapat ikaw ang may pinakamataas na honor sa lahat. Mami, ginagawa ko naman po lahat ng makakaya ko. Baka naman kulang pa. Kasi kung ginagawa mo lahat, dapat ikaw yung nangingibabaw. Hayaan mo, Mami. Mas pag-uusahin ko pa po yung pag-aaral ko. Dapat lang, tumulad ka sa akin. Nung nag-aaral ako yung nangunguna sa lahat ng mga subject namin. Kaya na nagtapos ako yung may pinakamataas na karangalan sa eskwelahan namin. Kaya wag mo akong papahiya. Opo, Mami. Oh, Mami. Nakakainis. Sa dami ng mga kasabay ko sa eskwelahan mo, si Maring Jenny pa talaga? Bakit po? Ano po nangyari? Ano pa nga ba? Niyayabang niya yung anak niya na mukha namang ewan. Ganun po ba? Dapat din niyo na lang po pinansin. At bakit? Sa tingin niya, palalagpasin ko yung pagyayabang niya sa akin? Mabuti na lang, nahigitan mo yung anak niya. Kaya napahiya siya nung pinakita ko sa kanya yung grades mo. Ibig sabihin po, mas matataas po yung grades ko sa anak ni Tita Jenny? Pwede patingin po. Matataas yung grades mo, pero may nangunguna pa rin sa'yo. Bakit? Sa tingin mo, kontento na ako dyan?
Mas matutuwa ako kung ikaw ang mangunguna sa lahat. Hayaan mo, Mami. Mas pagbubutihin ko pa po ulit. Lagi ko na lang naririnig sa'yo yan. Iwas-iwasan mo yung panonood ng TV. Magbasa-basa ka kahit wala kang pasok. Wala ka naman mapapala dyan sa mga pinapanood mo. Puro kalokohan. Opo, Mami. Oh, parang seryoso yung pinag-usapan nyo dyan ah. Tungkol saan ba yan? Pinagsasabihan ko lang yung anak mo na ayus-ayusin niya yung pag-aaral niya. O bakit? Ano po, Daddy? May bagsak ka ba anak? Hindi po, Daddy. Wala po. Patingin niya ako ng grades mo anak. Oh, matataas naman pala tong grado ng anak mo ah. Bakit sinasabihan mo na gagalingan pa niya sa susunod? Oo, matataas naman. Kaso hindi siya yung nangunguna sa lahat. Hey naku anak, huwag kang maniwala dyan sa mami mo. Sapat na lahat yung ginagawa mo. Nakikita ko naman lahat ng paghihirap mo anak. Makakuha ka lang na matataas na grado. Hay nako! Itutulad mo pa yung anak mo sa'yo? Na laging kulelat nung nag-aaral ka? Ikaw naman mahal, huwag mo kasing pinipressure yung anak natin. Nag-aaral naman ng mabuti yung anak natin. Hindi na nga niya na-enjoy yung pagiging teenager niya. Alam mo, marami pang panahon para mag-enjoy. Mag-focus muna siya sa pag-aaral niya. Okay lang po yung Daddy. Tama naman po yung sinasabi ni Mami eh. Hay nako! Iwanan ko na kayo dyan at may gagawin pa ako sa kusina. Tulungan ko na po kay Mami. Wag na! Samahan mo na yung daddy mo. Alam mo anak, minsan ka lang maging bata. Pagtanda mo, hindi mo na may babalik yung mga panahong nawala sa'yo. Kaya dapat mag-enjoy ka din. Basta anak, kung ano lang yung kaya mo, masaya na kami doon. Ito naman kasing mami mo, masyadong mataas yung gusto. Lagi niyang kinukumpara yung sarili niya sa'yo. Gusto ko lang naman po maging masaya si Mami. Kaya pinagbubutihan ko po yung pag-aaral ko. Kaya naiintindihan ko po siya. Kasi gusto niya lang naman po maging maganda yung kinabukasan ko. Oo nga anak, nandun na tayo. Pero wag mo din kalimutan yung sarili mo. Katulad niyan, puro na lang libro yung kaharap mo. Paminsan-minsan, lumabas ka din kasama ng mga kaibigan mo. Alam ko po kasing magagalit sa akin si Mami. Pero okay lang naman po ako. Hayaan mo anak, kakausapin ko na lang mamaya si mami mo. Nako, wag na po Daddy. Baka mag-away lang po kayo ni Mami nang dahil sa akin. Huwag kang mag-alala anak, akong bahala. Sige po. Oh, okay naman tong mga grado mo ah. Ano po, medyo mahirap nga po yung subject na po yan eh. Oh mahal, pwede ba tayong mag-usap sandali? Ano? Tungkol na naman ba yan sa anak mo? Halika nga, maupo nga muna tayo dito. Huwag ka naman masyadong maigpit sa anak natin. Tignan mo, halos hindi na siya lumalabas ng kwarto pag walang pasok. Eh anong gusto mo? Tumulad siya sa ibang kabataan na laging laman ng kalsada? Hindi naman sa ganon. Pero dapat kahit minsan, hinayaan mo din siyang mag-enjoy kasama ng mga kaibigan niya. Mag-enjoy? Tapos sa sobrang enjoy niya, hindi na niya gugustuhin mag-aral? Tapos ano? Mag-aasawa siya na maaga? Ganyan na ganyan yung mga nangyayari sa mga kabataan ngayon. Hindi naman ganyan yung anak natin eh. Kaya nga nandito tayo para gabayan siya. Hindi mo ako masisisi kung bakit ako ganyan sa kanya. Natatakot lang ako. Kahit naman ako natatakot eh. Wala naman sigurong magulang na gustong maging miserable ang buhay ng anak niya. Tignan mo yung anak natin, laging sub-sub sa libro. Kasi kahit anong gawin niya, hindi pa rin yun sapat sa'yo. Isa lang naman yung gusto ko. Yung maging mas mahusay pa siya. Ano pa bang gusto mong maabot ng anak mo? Para masabi mong pinakamahusay siya? Ibig sabihin, kung hindi na siya magaling sa lahat ng bagay, hindi ka nabilib sa kanya? Di mo ba nakikita, ginagawa na lahat ng anak mo? Maging masaya ka lang sa mga naabot niya. Bakit? Ganun na ba yung ginagawa ko sa anak mo? Hindi ko namamalayan na ganun na pala yung ginagawa ko, kagaya ng ginagawa ni Papa sa akin dati.
kahit anong galing ko at husay ko, kulang pa rin sa kanya, na hindi pa rin sasapat sa kanya. Mami, Anak, sorry. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako tutulad sa lolo mo. Pero hindi ko namamalayan, ganun na pala ako sa'yo. wag niyo na pong isipin. Naintindihan ko po kayo. Kung alam mo lang anak, kung gaano ako kabilib sa'yo, sa lahat ng naaabot mo. Oo anak, bilib kami ng mami mo sa'yo. Hayaan mo na anak, simula ngayon, kahit hindi ikaw ang pinakamagaling, ikaw pa rin ang pinakamahusay sa amin ng daddy mo. Salamat po, Mami, Daddy. Kaya mas pinagbubuti ko po ang sarili ko dahil gusto ko po mas maging bilib po kayo sa akin. Kaya anak, huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Tandaan mo, dito lang kami ni mami mo. Na bilib sa'yo kahit ano ka pa. Maraming salamat po, Daddy, Mami. Tara, pasok na tayo sa loob. Ayusin pa natin yung mga regalo. Tara.